Kobe Paras, ang isa sa pinakakilala ring at nakilala ring Filipino basketball player na siyang minsay. Nangarap din na makatungtong sa mundo ng NBA. Bagamat hindi umayon sa kanya ang panahon, ito'y nananatiling ganap na basketball player at humakot din ng mga fans dahil bukod sa kanyang looks na namana sa kanyang ama't ina, talaga namang kabibiliban mo ang pagiging athletic na player na to, na kung sa bawat salampak niya, ito't kaliwat kanan namang palakpak at hiyawan din ang kanyang natamo. So bago pa man mawala pansamantala sa basketball side si Kobe, ito'y huling naglaro sa Japan B2 League na kung saan nawala ito sa mundo ng basketball after nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. So halos taon din nagpahinga sa pagbabasketball itong si Kobe Paras. At nito lang after a year, muling pumutok ang pangalan ng isang Kobe Paras na siyang muling naspatan na nag-e-ensayo, na kung saan gumagawa ng mga drills and shooting kasama ang coaches from True Focus Basketball at the Fitness Army Gym sa lugar ng Quezon City. So batay sa report via spin.ph credit po, ito pala'y nagtitraining once a week dahil gusto raw ng nasabing manlalaro na mapanatili siyang nasa sa shape. So sa ngayon nga raw, wala pang plano itong nire-revealed. Pero bilang opinion natin dito sana muling bumalik siya as a pro basketball player dahil noon pa man nakitahan na ito ng potential. So need lang talaga ni Kobe na mabalik yung dating siya at dating laro niya at masamahan ng kumpiyansa. Panigurado, bumuli ang laro nito. Lalo't tulad dito talaga namang kita mo na hindi talaga siya nagpapabaya sa shape niya. So sana tuluyang magbalik ito soon dahil kung maraming fans niya nga po ang natuwa nung makita muli siya na nag-e-ensayo, panigurado mas maraming mga fans ang mas matutuwa ng sobra-sobra kung ito'y muling makita na naglalaro as a pro player sa isang pro league, diba? Speaking of Paulo Taha, ang isa din sa mga naging tinik para sa Hinebra sa nangyaring Game 4 ng semifinals matapos talunin ng Northport ang Hinebra sa score na 108-103. Ito kung saan dito nga rin siya nabigyan ng kumbaga limited role, pero ang bigat, biruin mo ba naman, may pagkakataong Justin Brownlee ba naman ang kabandayan? So sa larong ito ito ang isa sa pinakamagandang naging laro rin nitong si Paulo Taha sa Northport dahil nung elimination total of 5 games lamang nilaro nito, pero natang Game 4 sa semifinals biglang ganda ng role nito na kung sa first 5 agad ito, na kung sa nakapagbigay din talaga ng spark ito sa Northport na siyang nakagawa ng 11 points, 3 assists and 3 steals. So kahit papaano nga masaya sila dahil nakapag-adjust nga sila dahil naging malaking challenge talaga sa kanila yung game 1, 2, 3 na siyang tinambakan nga sila. So at least diba nga araw, mahirap nga raw kasi pag 0-4 ka, hindi ka man lang lumaban. Hindi naman daw yun yung character ng Northport Basketball. At this game nga raw, kailangan nila pakita yung pride nila na hindi pwedeng basta-basta lang na 0-4. So para nga raw sa kanila, do or die na ito. At ito nga ang isa sa talagang tumatak sa nabanggit nitong si Taha sa isang pahayag nito sa spin.ph sa panulat ni Rio Venterado, credit po. We will play our best, give our best every time. It's a do or die game for us again. Buhos na, backs against the wall. Kailangan pagtrabahuin talaga yung game, lalo na against Hinebra, champion team. So kaya nasabi ni Paulo Taha na ganito dahil alam ni Paulo kung paano magtrabaho ang mga taga Hinebra, dahil minsan na nga rin siyang naging Hinebra at nakakuha pa ito dito ng kampyonato pa. So sobrang disiplinado nga raw po yung mga yon with coach team. So mag-a-adjust nga raw yun, pero syempre magiging ready nga raw sila. So speaking of adjust yan ang isa sa panigurado talagang gagawin ng Hinebra dahil maraming nakakakilala kay coach team na ito'y nag-a-adjust talaga pag ito'y natatalo. So kaya naman tinawag ito na malupit na tactician Pero bago yun, ating talakayin ang hindi katanggap-tanggap na performance na ginawa ng Hinebra sa Game 4 batay kay Coach Tim. May point nga naman si Coach Tim na ayon sa kanya after matalo ng Northport sa Game 4 ng semis.
it's not acceptable for us. We should have been better tonight. So, Coach Tim Cone deemed Ginebra's performance in their Game 4 closeout attempt as unacceptable. So, syempre, nagbigay credit din si Coach Tim Cone sa ginawang adjustment ng Northport sa game na ito dahil na nga sa na-out of play dito ang Ginebra So, deserve nga daw nila Coach Bonitan yung panalong ito. So, sa Game 5, asahan panigurado ang pag-rest back ng Ginebra dahil inaasahang gigil itong makabawi sa Northport after silang talunin sa Game 4 na siyang nagpakita ng total effort talaga hanggang dulo. At dito tayo sa dahilan ng pagkatalo ng Ginebra sa Game 4 ng semis kontra Northport. So tuluyan ang nakaisa sa seryeng ito ang Northport Batang Pier. Nakaligtas sila sa planong pag-sweep sa kanila ng Ginebra. Isa nga sa natuwa sa Northport itong si Arvin Tolentino na siyang nanguna sa team bit ang kanyang almost triple-double performance. Katulong ang 39 big points ng kanilang import na si Kadim Jack at sinuportahan ng 16 points ni Navarro at 14 points naman para kay Monson. So sa larong ito laking tulong sa Northport ng magic bunot nila na si Paulo Taha na naka 11 points. So isa ito sa player na nagpamalas rin talaga ng hustle. So naging malaking tulong sa Batang Pier yung experience nito as a veteran guard. So isa nga sa nakikitang ikinapanalo din dito ng Northport sa Game 4 ng semis etong kanilang mataas na porsyento or percentage pagdating sa outside shooting na siyang naging armas nila noon ng elimination. So kung magtuloy-tuloy ang ganito kainit na outside shooting ng Northport possible sa susunod maaaring makakuha muli sila ng panalo rito. At sa Ginebra, isa sa kinatalo nga nila rito ay ang kanilang maraming turnover na siyang nagko-convert pa naman sa Batang Pier pagdating sa puntos. So yung turnover talaga ang isa sa dahilan kung paano sila nagawang matalo ng Northport. So kung sa Game 5 maiiwasan nila ang maraming turnover, malaki ang posibilidad ng Ginebra na magawa muli nila yung nagawa nilang pagtambak sa Game 1, 2 at 3 ng semis na to. So tingnan na lang natin sa Game 5 ng semis kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Tim dito. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.